Teka. Bakit walang naman tong pitaka ko? Nandito pa to kanina bago ako naligo Ay, si Tita Lani. Kailangan ko siyang kausapin. Tita Lani! Tita Lani! Tek naman talaga Kung minamalas ka nga naman talaga. Tita Lani! Pumasok ko naman po ba kayo sa kwarto ko? Kaya minamalas ako kasi dumating ka. At bakit naman ako papasok sa kwarto mo, Aber? Kanina pa ako rito, kaya anong pinagsasabi mo dyan? Tita, pakiusap naman po. Pakibalik na po yung pera ko. Pinaghirapan ko po yun Pinagtrabahuhan ko po yun para ipambayad sa tuition ko. Ba't napakawalang modo mong bata ka Ay pinagbibintangan mo akong ninakaw ang pera mo, ganun ba? Anong akala mo sa akin magnanakaw? Tayong dalawa lang naman po ang nandito sa bahay Sino pa po bang pwedeng kumuha nun? Abay malay ko ba sa'yo? Hindi ko nakasalanan kung burara ka kaya ka nawawala ng pera. Huwag mo ngang isisi sa akin yung katangahan mo. Ano nga yung sinabi mo, Pambayad sa tuition? Huwag ka na ngang mangarap dyan. Dahil hindi ka mag-aaral ng kolehiyo. Magtatrabaho ka at tutulungan mo ako sa mga gastusin dito sa bahay. Ano? Hindi ako papayag. At alam kong kung nandito si tatay, hindi niya rin ako pipigilang mag-aral. Bakit? Nandito ba ang tatay mo? Wala, hindi ba? Kaya akong masusunod sa pamamahay na to. Umalis ka na nga rito sa harapan ko at naaalibad pa rin ako sa iyong letse ka. Malas ka talaga kahit kailan. Karmahin sana kayo sa pinaggagawa ninyo. Ano yon? Ano yon, May sinasabi ka? Lakasan mo at hindi ko marinig. Ang sabi ko, nakakahiya kayo. Ginawa niyo ng pasugalan tong bahay namin. Ginagalaw mo pa mga bagay na hindi naman sa'yo. Ba't nagmamatapang ka na? Para sabihin ko sa'yo, Hindi nyo na bahay ito. Patay na ang mga magulang mo kaya akin na to. Simula nang pakasalan ako ng tatay mo, lahat ng meron siya, pagmamay-ari ko na rin. Naiintindihan mo ba? Ngayon, lumayas ka sa harapan ko at baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Pinukol ko siya na masamang tingin, saka padabog na bumalik sa kwarto ko. Pabagsak kong isinara ang pinto at pagkatapos ay saka naman bumuhos ang mga luha ko. Sumisikip ang dibdib ko dahil sa ginawa kong pagsagot kanina kay Tita Lani. Si Tita Lani po ay madrasta ko. 3 taon matapos mamatay ang nanay ko ay iniuwi na siya ni tatay sa bahay at sinabing magpapakasal na raw silang dalawa. Nasaan na po ba kasi kayo, Tay? Hindi po ako naniniwalang patay na po kayo Pakiusap, pabalik na po kayo. Hindi ko na po kaya ginagawa ng asawa ninyo. Hello? Uy, sis! Nasaan ka na ba, Kanina pa kami rito ni Nazel, Gusto mo bang sunduin ka na lang namin? Huwag na, Colleen. Nagbibihis na rin ako At saka mauna na kayo sa school. Susunod na lang ako. Sigurado ka ba? Akin na nga yan, pakausap ako. Ay, nako. Ikaw talaga para kang snatcher. Ang bilis ng kamay mo, Hindi kaya, maluwag lang talaga pagkakahawak mo. Hello sis. Hintayin ka na lang namin dito. Oo, willing to wait naman kami. Ay, nako. Ikaw talaga, Nazel. Ang kulit mo. Willing to wait talaga, Parang sakainan lang, Binibiro lang kita. Siya sige na. Bilisan mo na magbihis dyan at sabay-sabay na tayo pumunta sa school. Walang iwanan, remember? Oo na. Sige na. Bye-bye na. Bye, sis! Nang matapos ko ang tawag, ay binilisan ko ng magbihis para mapuntahan ko ang mga kaibigan ko. Kukuha kasi kami ng entrance exam sa isang universidad sa bayan.
At pare-parehong kurso ang balak naming kunin. Kahit pa kinuha na ni Tita Lani ang lahat ng ipon ko para sana sa pag-aaral ko, ay hindi ko na muna inisip yon. Hindi ang isang tulad ni Tita Lani ang pipigil sa pangarap kong makapagtapos ng kolehiyo. Colleen! Nasel! Sis! Ay, baklita ka. Ano yung itsura mo? Mugto-mugto yung mga mata mo. Kalaan ko. Nag-aaway na naman kayo ng evil stepmother mo, no? Inawala na naman kasi yung perang pinag-upunan ko para sa tuition ko. Naligo lang naman ako tapos pagbalik ko, wala nang laman yung pitaka ko. Tinago ko na nga yun sa pagitan ng mga damit ko Pero nahanap pa rin niya. Nako sis, ilang beses na yung ginawa ng madrasta mo kaya malamang sa malamang siya talaga yung kumuha nun. Sabi ko naman kasi sa'yo, umalis ka na sa poder niya. Buti sana. Kung sa pagkain niya napupunta yung perang dinidikot niya sa'yo. Pero hindi Pinangsusugal niya lang. Hindi ko pwedeng iwan yung bahay namin. Naniniwala akong buhay pa si tatay. Hanggat wala akong nakikitang bangkay niya, ibig sabihin buhay pa siya. Pero sis, magtatatlong taon nang walang paramdam si Mang Rene. Kung wala mang bangkay na na-recover, baka nakain na yun ng mga pating sa laot. Hoy, ano ka ba? Baka-insensitive naman basta ako sis. Kung anong pinaniniwalaan mo, doon din ako. Ipagdasal na lang natin na sana bumalik na nga siya para mapalayas na yung maldita niyang asawa. Nang araw na yon, ay hindi ako kaagad umuwi ng bahay. Alam ko kasing mag-aaway na naman kami ni Tita Lani. Naiintindihan naman ng mga kaibigan ko. Kaya nagpasya kaming doon na muna tumambay kina Colleen. At doon na rin kami kumain ng hapunan. May kaya kasi ang pamilya ni Colleen. Sa katunayan nga ay sila ang may-ari ng bangkang ginagamit ni tatay sa pangingisda noon bago siya mawala sa laot. Bandang 6:30 naman nang magpasya akong umuwi. Aba! Nandito na palang magaling tong anak-anakan. O ano, nagre-rebelde ka na? Ano yan, nagpakapokpok ka na? Hindi mo malang ako nirespeto? Hindi porket asawa ka ng tatay ko, ituturing na kitang ina. At matagal nang nawala ang respeto ko sa'yo, no? Kung makikita lang ni tatay itong pinaggagawa mo sa akin, sigurado akong hindi ka niya mapapatawad. Ay, kung makikita niya. Pero nasaan ba siya? Wala, hindi ba? Kasi nga, patay na siya at tanggapin mo na lang ang katotohanan na yon. At ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Oras na hindi ka sumunod sa mga gusto ko, palalayasin kita rito sa bahay na to. Nanlilisik ang mga mata niya habang dinuduro ako. Habang ako naman ay mahigpit na nakakuyom ang mga palad. Pinilit ko ang sarili kong huwag siyang patulan bilang respeto na lang din sa tatay ko. Hanggang sa naramdaman ko na lang ang pag-agos ng luha sa aking pisngi. Makalipas naman ng 2 linggo ay lumabas na nga ang resulta ng entrance exam. Dito ako sa kabilang bulletin maghahanap ha. Sige. Dito ako. Ay, nakita ko na! Sisi, pasado tayo! Oo nga. At magkakasunod pa talaga ang pangalan natin ha. Alam nyo, kailangan natin itong i-celebrate. Tara sa bahay. Sigurado ako magpapaluto si Mama dahil pasado tayong 3. Ay, perfect! Bongga ka talaga, Sisi Colleen. Ano, tara, let's? Nang malaman ni Tita Lani na nakapasa ako sa entrance exam, ay pinagalitan niya ako. Ang mas nakakadismaya pa, ay ginawa niya ito sa harap mismo ng mga amiga niya. Habang pinagsasalitaan ako ni Tita Lani ng masama,
ay nakatingin lang sila sa akin. At laro sa mga mukha nila ang awa para sa akin. Hindi porket nakapasa ka sa entrance exam, ibig sabihin nun, makakapag-aral ka na. Tandaan mong kailangan mong kumayod para sa mga gastusin natin dito sa bahay. Kahit ano pong sabihin ninyo, hindi niyo po ako mapipigilan, Tita Lani. Mag-aaral ako sa ayaw at sa gusto ninyo. Saka ako naman po ang tutustos sa pag-aaral ko. Kaya hayaan niyo na lang po ako. Kahit kailan talaga, napakawalang modo mong bata ka. At ano, tatakbuhan mo ang responsibilidad mo sa bahay na to? Wala akong responsibilidad sa'yo. Hindi kita totoong nanay. Kaya sino ka para utosan ako sa mga dapat kong gawin? Kung talagang matigas ang ulo mo, pues, lumayas ka sa pamamahay na to. Hindi ko kailangan ng kasamang isang palamunin na katulad mo. Palamunin? Sino kaya sa atin na nangunguha ng perang hindi naman sa kanya? Kaya kayo, Aling Edna, Aling Sol at Aling Eva, huwag na kayong lumapit kay Tita Lani. Kung ayaw niyong puti kayo, mahawan ng karmang malapit na dumating sa kanya. Ba't walang hiya kang bata ka? Halika nga rito! Halika dito at nang maturuan kita ng leksyong babaita ka! Aray ko po, Tita! Ano ba? Tawan niyo po ang buhok ko! Nasasaktan po ako! Ano ba? Talagang masasaktan ka dahil dyan sa katabilan ng dila mo! Gusto mo bang kalbuhin kita, ha? Tama na po, Tita! Aray ko po! Karma ba ka mo? O heto, ha? Patitikimin kita ng karmang sinasabi mo, Brohilda ka! Aray! Ang sakit at sagiliran ko! Halos mamaluktot ako sa sahig noon matapos akong itulak ng malakas ni Tita Lani. Dahilan para tumama ang tagiliran ko sa kawayang bangko sa sala. Nang tumingin ako sa kanya, ay nakakrus lang ang kamay niya sa kanyang dibdib habang nakangising nakatingin sa akin. Para sabihin ko sa'yo, hindi ako tatabla ng karma. Alam mo kung bakit? Dahil ako mismo ang magiging karma mo! Wala kang kasing sama. Nagdududa na talaga ako kung bakit ikaw pa yung napili ni tatay na maging pangalawa niyang asawa eh. Malayong malayo ko kay nanay. Dahil si nanay, mabait at hindi ako sinasaktan. At mas lalong hindi siya sugarol na katulad mo. Talagang malayo ako sa nanay mo! At kailanman, hindi ko aasaming maging katulad niya! Alam mo kung bakit? Dahil malandi ang nanay mo. Kaya siya namatay dahil sa kalandian niya. Namatay siya dahil ipinakulam siya ng asawa ng kalaguyo niya. Nanginginig ang mga kamay ko habang mariin yung nakakakuyom. Nang mga oras na yon, gustong-gusto ko na talaga siyang saktan dahil sa pang-iinsultong ginawa niya sa nanay ko. Ngunit kahit ganun, ay nagtimpi pa rin ako dahil alam kong hindi magugustuhan ni nanay at tatay kung papatulan ko si Tita Lani. Hindi ako ganun pinalaki ng mga magulang ko at gusto ko yung patunayan sa kanya. At higit sa lahat, alam kong hindi magagawa ni nanay ang lahat ng mga ibinibintang ni Tita Lani sa kanya. Sis? Hala siya? Hindi niya yata tayo napansin ah. Koy! Ay, baklang tupa. Nasel, Kulin, kayo pala. Grabe naman. Bakit naman kailangan manggulat? Hala, hindi kaya. Kanina pa kaya kami dito sa likuran mo. Tinatawag ka pa nga ni Nasel eh. Ganun ba? Pasensya na. Hindi ko kasi narinig eh. Oh, ayan ka na naman sa buntong hininga na yan. Pangilan mo na yan. Ano pa kasing iniisip mo ha, boylet ba? Pakilala mo naman ako, Char. Hoy, ikaw talagang baklita ka. Tumigil ka na nga dyan sa kalandutan mo. Ito namang si Colleen. Ang KJ mo talaga kahit kailan, Char nga lang, di ba? Oy, pero sis, ano ba kasi talagang iniisip mo? Mukhang problemado ka. Kanina ka pa, panay buntong hininga dyan eh. Yung madrasta mo na naman ba?
Ano na naman ginawa niya sa'yo, ha? Wala naman. Hindi niya naman ako sinaktan ng pisikal. Pero emosyonal, oo. Ay, nako, alam mo sis, umalis ka na lang talaga dyan sa bahay niyo na yan. Reyna-reynahan ng bruhay, sampid lang naman. Saka diba? Gusto mong hanapin yung tatay mo? Tutulungan ka namin. Sumama ka na lang kasi sa akin sa bahay. Alam naman ni na mama yung sitwasyon mo eh. Gusto ka nga naming tulungan eh. Nako, salamat sa inyo ha. Siguro nga tama kayo. Kailangan ko na talagang umalis sa poder ni Tita Lani para makalaya na ako. Masyado na kasi siyang abuso eh. Yan, tama yan sis. Hello, malaki ka na kaya kailangan mo nang magpaka-independent. Lalo pat wala na yung mga magulang mo sa tabi mo. Hindi sila matutuwa kapag nalaman nilang nagpapaapi ka lang sa ibang tao. Nagmadali akong umuwi ng hapon na yon pagkagaling sa eskwela para sana mag-impake. Ngunit hindi ko inaasahan ang makikita ko pagkabukas ko ng pinto ng kwarto ko. Nagkalat ang mga gamit ko at habang si Tita Lani naman ay nasa harap ng kabinet ko. Nanlalaki ang mga mata niya habang nakatingin sa gawi ko dahil sa gulat at nahuli ko siya sa akto. Senaya? Ano pong ginagawa ninyo? Bakit niyo hinahalughog tong kwarto ko? May hinahanap lang ako. Sabihin niyo nga, naghahanap na naman po ba kayo ng pera? Pwes, para sabihin ko sa inyo, wala na kayong mahahanap dahil naibayad ko na po sa lahat ng tuition ko. Ba't ang bastos sa bunganga mo ha? Sigurado ka bang pera ang hinahanap ko ha? Para lang malaman mo, hinahanap ko yung singsing ko. Wedding ring pa naman namin yun ng tatay mo. Siguro kinuha mo yun ano? Isinangla mo siguro yun ano? At bakit sa akin na naman napunta ang sisi? Tsaka kung nawawala yung singsing mo, hindi ko na kasalanan yun. Pero sinasabi ko sa'yo, wala sa akin ang hinahanap mo. Kaya kung pwede lang po, umalis na kayo sa kwarto ko. Hindi na rin naman nagsalita noon si Tita Lani at kaagad nang lumabas ng kwarto ko. Nanghihina na lang akong napasalampak sa sahig noon dahil para talagang dinaanan ng ipo-ipo ang buong kwarto. Ngunit imbis na magmukmok, ay nagsimula na lang akong linisin ang mga gamit kong ginulo ni Tita Lani. Pagkatapos ay kaagad na ako nag-impake dahil desidido na talaga akong makaalis doon. Kinabukasan, hindi pa sumisikat ang araw, ay umalis na ako sa bahay, dala ang isang backpack na may lamang mga damit ko. Hello, sis? Ang aga mo namang napatawad. May problema ba, ha? Colleen, ano kasi? Umalis na ako sa amin. Dala ko na yung iba ko mga gamit. Teka na nga saglit. Nasaan ka ba ngayon? Nag-aabang na ako ng tricycle. Ganun ba? O siya, sige. Dito ka na magpahati at hintay na kita sa gate. Teka, hindi ba magagalit si tita? Sobrang aga pa kasi. Hindi yan, ano ka ba? At saka alam naman ni mama yung sitwasyon mo, kaya okay lang yan. Huwag ka na mag-alala ha. Hintay na kita dito. Sige sis, salamat talaga. Saktong pagkababa ko naman ng tawag, ay saka naman may dumating na tricycle at nagpahatid nga ako sa bahay ng kaibigan kong si Colleen. Naging mabuti ang pakikitungo ng mga magulang at kapatid niya sa akin. At doon ko talaga naramdaman ang pagkakaroon ng isang pamilya. Ilang araw na akong nanunuluyan sa bahay nila nang bigla na lamang sumugod si Tita Lani. Isang araw ng linggo. Senaya! Hoy! Lumabas ka nga dyan! Kapag hindi ka lumabas dyan, sisirain ko tong gate na to! O ano? Hindi ka talaga lalabas dyan, ha? Labas sabi! Labas! Hayaan mo siya, Senaya. Huwag kang lalabas. Hindi niya naman masisira yung gate namin eh. Pero paano kung dumating dito sina mama mo tapos
Sila naman yung awahin ni Tita Lani. Madali lang naman mapapaalis ni na mama yung madrasta mo na yan. Kaya huwag ka na mag-alala. Tulad ng sinabi ni Colleen, ay hindi ko nga nilabas noon si Tita Lani. Hinayaan ko lang siya hanggang sa siya na mismo ang nagkusang umalis. Akala ko ay lulubayan na ako ni Tita Lani dahil lumipas ang isang buwan na wala akong narinig tungkol sa kanya. Hanggang isang umaga, pagkagising ko ay naramdaman kong parang namamanhid ang buong mukha ko. Nang kapain ko ito, ay kaagad akong napatayo, saka dumiretso sa harap ng salamin. Napasigaw na lang ako nang halos hindi ko na makilala ang sarili kong refleksyon. Hindi! Ano nangyayari sa mukha ko? Hindi! Hindi! Ngunit imbis na sumagot, ay umiiyak na lang akong napasalampak sa sahig. Naguguluhan ako at hindi ko maintindihan kung anong nangyayari sa akin. Natatakot ako dahil baka hindi na bumalik ang mukha ko sa dati. Maya-maya pa ay narinig ko ang kalansing ng mga susi at ang pagtunog ng pinto. Hanggang sa tuluyan na nga itong bumukas at iniluwanon si Colleen na alalang-alala. Shania, ano nangyayari sa mukha mo? Hindi pa naman yung ganyan kagabi ah. Bakit parang namamagayan? May allergy ka ba ha? Wala naman diba? Hindi ko rin alam. Basta, nagising na lang ako na namamanhid na tubo ang mukha ko. Tapos sa kawawan ko, naramdaman kong namamaga nga. Colleen, tulungan mo ako. Natatakot ako. Huwag ka na mag-alala ha? Sasamahan kita sa doktor mamaya. Pero may pasok pa tayo. Iisang beses lang naman akong a-absent eh. Saka ikaw. Excuse ka naman. Kasi may sakit ka. Hindi ka pwedeng pumasok ng ganyan ang itsura mo, no? Baka mamaya allergy pala talaga yan. Tapos mas lalo pang lumala sa school. Sinamahan nga ako ni Colleen noon na magpa-check up sa doktor. Ngunit nagtaka kami nang sabihin nito na walang lumabas na kahit ano sa mga test na ginawa sa akin. Ngunit kahit ganon, ay sinabihan ako ng doktor na huwag mag-alala. Kahit na hindi makita kung ano ba talaga ang sanhi ng sakit ko. Dahil idiopathic angioedema daw ang tawag doon. Sa ganoong sitwasyon, ay kinakailangan kong umiwas muna sa mga bagay o pagkain na maaaring makapag-trigger palalo ng pamamaga ng mukha ko. Pero sis, diskumpiyado talaga ako eh. Paano kaya kung subukan nating magpatingin sa albularyo? Sis, huwag ka na mag-alala. Sabi ng doktor, kailangan lang ng masinsinan pang pagsusuri para malaman kung bakit nagkaganito ang mukha ko. Oo nga. Pero wala rin naman mawawala kung magpapa-second opinion tayo sa albularyo, diba? Kasi may narinig na akong ganyan dati eh. Hindi rin matukoy ng mga doktor yung sakit niya. Tapos nung nagpatingin sila sa albularyo, saka lang nila nalaman na kinukulang pala yung pasyente. Kulang? Nang sabihin yon ni Colleen, ay saka ko naalala ang naging sagutan namin noon ni Tita Lani tungkol sa tunay na sanhi ng pagkamatay ng nanay ko. Ayoko siyang pag-isipan na masama. Ngunit dahil sa gulo sa pagitan naming dalawa, ay marahil makakaya niya ngang gawin yun sa akin. Kaya naman pumayag na lang ako sa suwestyon ng kaibigan ko na magpatingin nga sa isang albularyo. May kakilala ako pero nasa kabilang isla pa kasi yun. Kailangan pa nating tumawid ng dagat gamit ang bangka. Ano ka mo? Sa kabilang isla pa ha? Oo, alam mo naman ang history ng lugar na yun, di ba? Bakit? Ano bang meron sa lugar na yun? Saglit silang natahimik at nagkatinginan. At pagkatapos ay saka sila bumaling sa akin na para bang nagdadalawang isip
kung sasabihin ba nila sa akin o hindi. Ngunit sa huli ay humugot muna ng malalim na hininga ang kaibigan ko bago nagsalita. Kasi sis, yung lugar na yon bali-balitang pinamamahayan ng mga aswang. Aswang? Oo, bagtog kayahin sa lugar na yon. Dahil sa mga nilalang na yon. Kung totoo man yung sinasabi nyo, hindi naman siguro lahat ng nandun ay aswang, di ba? Saka nandun naman ang albularyo. Kaya ibig sabihin hindi talaga yan kadelikadong lugar. Tama ka nga, pero kailangan natin mag-ingat kung pupunta talaga tayo doon. Lalo na't may mga napabalita ng, alam mo yun, nayanggaw nung pumunta sila sa isla na yun. Kaagad namang pinlano ng maigi ang gagawing pagdayo sa islang sinasabi ng mga kaibigan ko. Inihanda na rin namin ang mga dadalhin namin, katulad ng mga pangontra at pagkain, lalo na ang tubig. Pagkatapos ay saka namin napagpasyahang tumuloy na nga sa nasabing isla. Hindi na rin namin ipinaalam pa sa mga magulang ni Colleen kung saan ang punta namin, dahil baka hindi lang nila kami payagan. Dito tayo maghihintay ng bangka na tatawid papunta doon sa isla. Teka, ayan oh. May dalawang mama dun sa dulo. May bangka sila oh. Tara, tanungan natin kung maghahatid ba sila sa isla. Hindi ko alam kung bakit nagiging mabilis ang pagtibok ng puso ko na para bang anumang oras ay babaliktad na ang sikmura ko. Uminom na lang ako ng tubig para pawiin ang ganoong pakiramdam. Hanggang sa makalapit na nga kami sa kinaroroonan ng dalawang mama. Magandang araw po. Magtatanong lang po sana ako kung maghahatid po ba kayo doon sa kabilang isla. Ano? Sa kabilang isla? Abay, bakit nyo naman gustong pumunta ron? May isang tao lang po kaming kailangan puntahan. Hulaan ko. Si Tatang Teban ng pakay nyo ron, ano? Tumpak! Ganun, nakuha mo Manong. Siya nga yung pakay namin doon, pero paano niyo po nalaman? Yang kasama nyo, may nararamdaman akong malakas na enerhiya mula sa kanya. Habang nakikipag-usap ang mga kaibigan ko sa mamang yon, ay lumipad naman ang paningin ko sa isa pang bangkerong kasama nito. Balbasarado ang mukha ng lalaki, kaya hindi ko masyadong makita ang ekspresyon ng mukha niya. Pero para bang may gustong iparating ang kanyang mga tingin. May hahatid naman namin kayo ron, pero payo lang mga iho. Pareho po kami mga iha, Manong. Ha? Ang pogi-pogi mong binata tapos tatawagin mong sarili mong iha. Abay, sayang naman. Wag po kayong mag-alala sa susunod na pagkikita natin. Magmumukha na talaga akong iha. Ay, naku, kang bata ka. Siya, saan na nga ba tayo? Doon po sa masasabi niyo sa aming mga iha. Maging kami ni Colleen ay natawa na lang nang mag-beautiful eyes pa nga ang kaibigan namin sa mamang bangkero. Napapailing na lang ang mama, habang ang kaibigan namin ay napanguso na lang sa kabumusangot. Ay nako, ituloy mo na nga Manong, yung sasabihin mo, pinagtatawanan niyo pa talaga akong tatlo eh. Sabi ko nga, kapag nakarating na kayo sa isla, huwag kayong mag-iingay. Huwag din kayong basta-basta tatanggap ng kahit na ano sa ibang tao. Opo, siya nga po pala. Ano nga po pala pangalan ninyo? Akala ko hindi nyo natatanungin eh. Arman ang pangalan ko. Tawagin nyo na lang akong Mang Arman. Tapos ito naman kasama ko, siya naman si Ikoy. Mang Arman, bakit po hindi namamansin si Mang Ikoy? Hayaan nyo na di na kasi yan nakakapagsalita eh. Pagkatapos kaming bilinan ng mamang bangkero na si Mang Arman, ay inihatid na nga nila kami patawid sa isla. Sa unang tingin, ay hindi mo talaga aakalaing
May mga naninirahang mga nilalang ng dilim doon. Maganda kasi ang lugar at maaliwalas ang paligid. May iilang mga bata rin na naglalaro sa may dalampasigan. Kaya sinong mag-iisip na delikado nga sa lugar na yon. Pero gaya nga ng sabi nila, huwag kang magpapabulag sa panlabas na anyo. Dahil hindi lahat ng maganda sa paningin ay mabuti. Mang Arman, mamaya po ba nandito pa rin po kayo? Baka po kasi wala kaming masakin pa uwi mamaya eh. Nandito lang naman kami ni Ikoy, Iha. Pero kapag inabot na kayo ng takip silim doon kinatatang Teban, mas maiging doon na lang kayo magpalipas ng gabi. Huwag nyo nang tangkain pang lumabas kung gusto nyo manatiling ligtas. Ibang-iba ang aura ni Mang Arman noon kumpara nung una namin siyang makausap sa kabilang pampang. Para ba may kung ano sa isla na naging dahilan ng biglang pagbabago niya. Nagpasya na lang akong baliwalain yon at naglakad na nga kami papunta sa baryo na nasa loob ng isla na yon. Parang wala namang kakaiba sa baryo na to. Tingnan niyo. Oo nga, pero kasi hindi mo pa yung mapapansin kasi umaga pa lang. Di ba, nakapunta ka na dito? Inabot din ba kayo ng gabi? Ako hindi pa ako nakapunta rito. Yung ate ko lang sa kayong asawa niya, nakulang din kasi siya at dito sila tinuro nung unang albularyo na puntahan nila. Pero katulad din ng Mang Arman, binalaan din sila ng bangkerong sinakyan nila na mag-iingat sa lugar na to. Dahil nga hindi namin alam kung saan ang bahay ng albularyo, ay nagpasya kaming magtanong-tanong sa mga tao roon. Ngunit kahit pa nakangiti ang mga tao roon, ay walang ni isa sa kanila ang sumagot sa tanong namin. Nanatili lang silang nakatitig sa amin, na para bang hindi nila naiintindihan ang mga sinasabi namin. Laglag ang balikat naming tatlo habang naglalakad. Nang bigla na lang, may humaklit sa braso ko. Marahan lang naman yon, pero nagulat pa rin ako. Kaya bahagya akong napasigaw. Dahilan para mapabaling sa akin ang mga kaibigan ko. Oh, bakit? Teka, Mang Ikoy? Diyos ko naman, Mang Ikoy. Kailan naman po pala? Bakit naman po bigla-bigla na lang kayong nangahaklit? Loka, kahit paanong tanong mo dyan, hindi yan sasagot sa'yo, no? Hindi na raw yan nakakapagsalita, sabi ni Mang Arman. Bakit po ba? May problema po ba? Gutom po ba kayo? May pagkain po kami rito. Ay, umiling siya sis. Ibig sabihin may iba siyang pakay. Mang Ikoy, marunong po ba kayong magsulat? Isulat nyo na lang po kaya yung gusto nyo sabihin. Nagmamadali po kasi kami. Makaabutin kami ng dilim dito sa baryo nyo. Humugot ng malalim na hininga ang mama bago naghanap ng patpat na siyang ipangsusulat niya sa lupa. Nang makahanap, ay isinulat nga niya roon ang gusto niyang sabihin at nagkatinginan kaming tatlo na mabasa kung ano yon. Kayo naman Mang Ikoy, sana kanina nyo pa po sinabi sa amin nung nandun pa lang tayo sa Pampang. Hindi na sana kami nahihirapang magtanong-tanong sa mga taong parang hindi naman naiintindihan ang mga sinasabi namin. Tessa, kung ganun, tara na po para makarating na po tayo kaagad doon. Mabuti na lang at may magandang loob to si Mang Ikoy. Nasamahan tayo kina Tatang Teban. Oo nga eh. O siya, tara na. Kayo na pong mauna, Mang Ikoy. Nauna nang naglakad si Mang Ikoy at sa tansya ko ay lagpas mga 20 minutos din bago kami nakarating sa bahay ng albularyong si Tatang Teban. Malayo sa iba pang kabahayan ang maliit na kubo ng albularyo. At sa gilid nito, may isang malaking puno ng balete. Grabe sis, hindi ko akalain ganito pala ang bahay ni Tatang Teban. Mang Ikoy, sigurado po ba kayo dito yon? Para po kasing ang creepy eh. Uy, tumigil ka nga dyan sa kaartehan mo, Nazel. Hindi naman yata tayo ililigaw ni Mang Ikoy, no? Saka, wala naman ako nararamdamang kakaiba eh.
Saka malalaman ko rin kung mapapahamak tayo, no? Malalaman? Paano? Basta. May gamit ako na kayang mag-detect kung may aswang ba sa paligid o wala. Eh sis, madedetect din ba niyan yung aswang kahit na ganitong mataas pa yung sikat ng araw? Depende sa uri. Si Mang Ikoy na ang kumatok sa pinto ng kubo, habang kami naman ay nasa likuran niya lang. Maya-maya pa ay bumukas na nga ang pinto at iniluwanon ang isang matandang mukhang ermitanyo. Mahaba kasi ang buhok nitong halos kulay puti na lahat na pinarisan pa ng mahaba rin itong balbas. Pinanlamigan naman ako ng mga kamay nang tumigil ang tingin sa akin ng matanda. Magandang araw po, Tatang Teban. Ikaw, Iha. Ikaw ang magpapatingin, hindi ba? Opo. Halika kayo rito sa loob. Mainit dyan sa labas. Ay, perfect. Salamat naman at makakapagpahinga na ang mga legs ko. Nakakapagod maglakad ng halos kalating oras ha. Gusto niyo ba ng tubig? Maupo muna kayo. Sa totoo lang, ay naiilang ako noon sa paraan ng pagtingin ni Tatang Teban sa akin. Para bang sinusuri niya ako, gamit lang ang kanyang mga mata. Inalis ko na kasi ang nakatabon sa mukha ko nang pumasok kami sa kubo niya. Ilang sandali pa, ay muli na naman siyang nagsalita na siyang ikinagulat naming lahat. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Iha. Unang tingin ko pa lang sa'yo. Alam ko nang nakulam ka. Ibig sabihin, totoo nga. Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi nga ako nagkamali. At malakas ang kutob kong isang tao lang ang maaaring gumawa nito. Magsasagawa ako ng pagtatawas para matukoy ang itsura ng kumulam sa'yo, Iha. Ngunit kailangan mong ihanda ang sarili mo. Dahil ng oras na tumapak ka rito sa bahay ko, naramdaman na magkukulam ang enerhiya ko. Oh my gosh! Ibig sabihin po ba, maaari pang lumalay yung nararamdaman nitong sisi ko? Tignan niyo po, magamaga yung mukha niya. Halos hindi na nga siya makilala eh. Maaari, pero wag kang mag-alala, Iha. Bibigyan naman kita ng pangotra para hindi ka agad-agad na matablad sakaling magsagawa ulit siya ng kulam sa'yo. Nako, maraming salamat po, Tatang Teban ha. Tinawas nga ako ni Tatang Teban. At nang matapos, ay hindi na kami nagulat sa resulta. Para bang inaasahan na talaga namin na sa isang tao lang maaaring manggaling ang kulam. Wala sa isip na naikuyom ko ang aking mga kamay noon. Nagtutuos kami pagbalik ko. Hindi pwede yung ganito. Saka naalala ko rin yung sinabi niya sa akin nung nakaraan na namatay yung nanay ko sa kulam. Kung ganon, marahil siya rin ang gumawa nun kay nanay. Napakasama talaga na matrasta mo niyan, sis. Tama lang na niliyasan mo siya. Kaso nga lang, nagawa ka pa rin niyang kulamin. Kaya pala ganun yung ugali nun, bruha. Kasi bruha naman pala talaga siya. Ang tanging magagawa mo na lang sa ngayon, Iha, ay iwasan siya. Hayaan mo't bibigyan kita ng pamahid dyan sa namamaga mong mukha mamaya. Igagawa lang kita. At saka, ako nang bahalang magbalik ng sumpa ng kulam sa kanya. Talaga po ba, Tatang? Naku, maraming salamat po sa inyo ha. Maraming salamat din po, Mang Ikoy. Dahil sinamahan niyo po kami dito kay Tatang Teban. Pag-uwi namin, ay tila himalang gumaan na ang pakiramdam ko. Kaya naman masasabi kong epektibo talagang albularyo si Tatang Teban. Sinunod ko lang ang mga bilin niya. At paglipas lang ng isang linggo, ay unti-unti na ring bumabalik sa dati ang itsura ko. Wala na rin akong naging balita kay Tita Lani dahil hindi naman ako nagagawi sa bahay namin. Hanggang sa 4 na buwan ang matuling lumipas. Sige na sis. Mag-file ka na sa COC mo. Samahan mo akong tumakbo bilang SB. Ay nako,
Hindi nga kasi ako bagay sa politika. Saka, kahit naman tumakbo ko, mapapagod lang ako, no? Lalo na't wala naman akong perang ipapaambon sa mga botante, no? Ay, at saka talaga ng mindset mo sis. No to vote buying nga, di ba? At saka sino ba ang pipiliin ng mga tao? Yung honest kahit na walang maibigay sa kanila? O doon sila sa may paambon pero mandarambong pala? Depende. Alam ko namang mas madaling masilaw ang mga tao. Kahit na sa maliit na halaga lang eh. Kaya kahit na mahigpit tayo pinagbabawal ang pagbili ng boto, may kandidato pa rin gagawa at gagawa niyan. Wala akong balak na pumasok sa politika noon. Sapat na kasi sa akin na makatulong sa kapwa, kahit nasa simpleng paraan lang. At opo, kahit maliit lang ang kinikita ko sa part-time job ko noon, ay sinisikap ko pa rin makapagbigay sa org namin para sa monthly feeding na ginagawa namin sa bawat barangay na sakop ng municipality namin. Isipin mo sis ha, kapag nanalo ka sa eleksyon, magkakaroon ka ng sweldo. At yung susweldohin mo doon, pwede mong pagkunin ng ambag mo sa org natin. Sa ganoong paraan, mas marami ka pang matutulungan. Tumpak! Ganun! 3 points for Colleen. Ay nako, ang kukulit niya talaga. Pero sige na nga, pag-iisipan ko. Bilisan mo mag-isip ha, dahil 1 linggo lang ang binibigay na palugit sa atin. Ilang araw ko ring pinagnilay-nilayan ang mungkahin ng mga kaibigan ko. Hanggang sa nagpasya na nga akong sumama kay Colleen sa pagtakbo bilang SB member ng municipality namin. Ngunit mahigit 1 linggo, buhat na magpasa ako ng COC, ay saka naman napabalitang may pumasok na bagyo sa bansa. Unang linggo ng buwan ng Nobyembre, taong 2013, nang maglandfall sa bandang Visayas ang bagyong Yolanda. Marami ang naapektuhan, kabilang na ang probinsya namin. Grabe, ang lakas ng bagyo. Parang sumisipol yung hangin. Oo nga eh. Pero sis, nag-aalala talaga ako kina Nazel eh. Ay hala, oo nga. Wala naman sanang masamang nangyari sa kanila. Diyos ko, yung lola pa naman nun, hindi na kayang maglakad. Sana nakalikas sila ng maaga. Natigas kasi ng ulo nun eh. Sinabing dumito na muna sila, ayaw naman makinig. Matapos ang bagyo, ay tila naging isang libingan ang mga lugar na dinaanan nito. Marami ang inanod at mailibing sa putik. Dahil sa malakas na storm surge, lahat ng mga bahay sa gilid ng baybayin ay napinsala. May mga pamilyang natrap sa loob ng kanilang tahanan. At halos lahat ng mga taong namatay ay pagkalunod ang naging dahilan. Nang matapos ang bagyo, ay kaagad naming hinanap sina Nazel. Sinubukan namin siyang kontakin, pero hindi na ito matawagan. Subukan natin maghanap sa mga shelter. Malay natin, baka nagawa nilang makalikas. Tama ka. Teka, magpapaalam muna ako kay na mama. Teka, sino naman kaya itong tumatawag? Hindi naka-register sa contact ko ah. Pero sige, sagutin ko nga, baka importante. Hello? Sino? Senya! Sis! Si nanay! Teka, Nazel. Sis, ano nangyayari? Nasaan kayo? Tara na. Teka, sino yung kausap mo? Bakit ganyan ang itsura mo? Colleen, si Nazel. Bumalik nga ako sa higaan ko, ngunit narinig ko naman ang pagbukas ng pinto sa kusina. Ibig sabihin, lumabas si Mang Arman. Pinakinggan ko pa kung ano nang nangyayari sa labas, ngunit wala akong ibang marinig kundi huni ng mga kuliglig at panggabing ibon. Kinabukasan, kumalat sa baryo ang balitang
may ninakaw na namang bangkay sa sementeryo. Ninakaw ang bangkay? Bakit naman? Kadiri naman ang gumawa nun. Gets ko pa sana kung mga alas ng yumao yung kinukuha pero yung mismong bangkay talaga? May mga ganun talagang nilalang. Kinukuha nila mga bangkay sa libingan para gawing pagkain. Ginagawang pagkain? Ang mga nilalang na yon ay tinatawag na balbal. Para sa kanila, mas matagal ng patay, mas masarap. May ganong uri pa po pala ng aswang? Oo, bakit? Alam mo ba lahat ng aswang sariwang karne at dugo ng taong kinakain? Ganun po kasi sa mga palabas sa TV At kahit ako ganun lang din ang alam ko. Kung ganon, totoo nga may aswang sa islang to. Alam din po ba ito ng kapitan? Ngunit imbes na sumagot, ay tumingin lang si Mang Arman sa gawin ni Mang Ikoy bago muling bumaling sa aming magkakaibigan. Humigop siya ng kape na para bang wala siyang planong sagutin ang tanong ko. Hindi na lang ako nagtanong pa ulit at ang tanging nasa isip ko lang noon ay ang makauwi na. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi pa rin natatapos kong punuhin ang mga bangka. Imbes tuloy makauwi ay natenga pa kami ron. Nang sumunod na gabi ay nagising ako dahil sa tawag ng kalikasan. Teka, sinong nandyan? Nasal? Colleen? Huwag niyo naman akong katakutin Alam niyo namang… Sis? Ay, kabayo! Nasal? Diyos ko naman! Bakit ka naman biglang sumusulpot dyan sa likuran ko? Natakiin ako sa puso niyan dahil sa takot Nakita kasi kitang tumayo kaya sinundan kita. Alam mo naman yung mga bali-balita tungkol sa aswang, di ba? Kahit nang patay na yung kinakain nun, kailangan pa rin natin mag-ingat. Tama ka nga naman. Pero, ikaw ba yung sumusot-sot kanina Ha? Anong sutsot? Hindi Nakasunod lang kaya ako sa likuran mo. Maya-maya lang ay muli na naman akong nakarinig ng mga sutsot. Ngunit na mga sandaling yon ay mas malakas na kesa sa una. Bahagyang umurong ang pantog ko at naglikot ang mga mata ko sa paligid. Hanggang sa mula sa likod ng isang puno ng santol ay may nakita akong bulto ng tao. Sinong nandyan? Magpakita ka! Sis naman, hindi magandang biro yan ha. Tsaka akala ko ba magbabanyo ka? Umurong na yung pantog ko At saka may nakita kasi akong bulto ng tao doon sa likod ng puno ng santol Tao? Sigurado ka ba dyan? Alam mo sis, pumasok na lang tayo kung hindi ka naman pala magbabanyo. Baka kasi ako na yung maisa sa lawal dito sa takot Kinabukasan ay panibagong balita na naman tungkol sa isang gutay-gutay na bangkay ang nakita sa taniman ng gulay. Hindi kalayuan sa bahay ni Mang Arman. Pero ang sabi nila ay hindi raw yun galing sa sementeryo. Ang sabi ng iba, marahil ay inano daw yun ng tubig sa pampang ng isla at nakita ng balbal kaya kinain. Ngunit ang nakapagtataka ay kung bakit doon pa talaga dinala, malapit kina Mang Arman. Dahil sa kuryosidad ay tumungo rin kami ron para makiisyoso. Teka, parang… Nasal, Nay! Nanay! Nay! Patakbong tinungo ng kaibigan ko ang nooy gutay-gutay na katawan ng ale. Humigpit ang dibdib ko at para bang may lumalamukos doon dahil sa senaryong nakikita ko. Hanggang sa hindi ko na napigilan pa ang mapaluha habang pinapanood ang paghagulgol ng kaibigan namin habang kalong ang bangkay ng kanyang ina. Hindi ako makapaniwalang doon pa namin matatagpuan ang ina ng kaibigan namin. Subalit wala na itong buhay. At ang mas masaklap pa, naging biktima pa ito ng aswang na balbal.
Pangako, Nay. Hahanapin ko walang yung balbal na yun at pagbabayarin sa ginawa niya sa'yo. Paano na kita dadalhin sa bahay nito? Sigurado ako masasaktan sina Miggy at Jenny kapag nakita ka sa ganitong kalagayan. Kami na munang bahala sa kapatid mo ha, habang inaasikaso mo yung burol ng nanay mo. Pero magpakatatag ka ha. Ikaw ang kailangan na magpaliwanag dito sa kanila. At alam kong maiintindihan kanila. Pero hindi pa rin naayos yung bangka. At kapag tumagal pa itong katawan ni nanay dito, maagnas na siya ng tuluyan. Teka, bakit parang may hindi tama sa mga nangyayari? Bakit sis? Anong ibig mong sabihin? Sigurado akong hindi nalunod si tita nung kasagsagan ng bagyo. Kasi maraming araw na ang lumipas pero intact pa rin yung laman at balat niya. Malakas ang kutob kong dito lang siya namatay. Kung ganon, mas lalo ko pa palang dapat nahanapin na may gawa nito sa nanay ko. Hindi madali yon, iho. Si Tatang Teban. Baka malaman niya kung sinong may gawa nito sa nanay mo. Magkakasama na naman kaming tatlo na tinungo ang bahay ni Tatang Teban pagdating ng hapon. Natatandaan na rin naman kasi namin ang daan at hindi naman yun mahirap tuntunin. Nang makarating kami doon, ay kaagad kaming pinapasok na matandang albularyo. Ngunit habang kausap niya ang kaibigan namin, ay madalas ang pagbaling niya sa gawi ko. Dala mo ba ang damit ng nanay mo, iho? Eto ho. Himala, hindi na siya nagreklamo nang tawagin siyang iho. Malamang, wala na dun ang focus niya, no? Ang nasa isip niya lang ngayon, malaman kung sino ang pumatay sa nanay niya. Hindi namin alam kung anong pamamaraan ang ginagawa ni Tatang Teba noon. Ngunit nang matapos siya, ay nagulat kami sa iminungkahi niyang gawin namin. Maging si Nazel ay tila nagbago dahil doon. Hindi na siya ang dating kaibigan namin na lalambot-lambot. Sa isang iglap, parang maging ibang tao na siya. Ano ho? Naririnig niyo ba yung mga sinasabi niyo? Hindi niyo ba alam kung anong hirap ang dinanas ng nanay ko bago siya namatay? Kaya bakit niyo ako uutusan na itapon sa bintana ang bangkay niya? Nasel, kumalma ka lang. Tatang Teban, bakit pa po namin kailangan gawin yun? Basta't gawin niyo lang ang sinasabi ko. Kapag nagawa niyo na, saka niyo malalaman kung bakit. Kung ganun, maraming salamat po, Tatang. Teka muna. Sige, iha. Po, Kunin mo ito. ano po to? Kunin mo na lang dahil makakatulong ito sa'yo. Iniabot sa akin ni Tatang Teban ang isang bagay na nakabalot sa isang itim na tela. Umiral ang kuryosidad ko tungkol sa bagay na iniabot ni Tatang Teban. Ngunit pinigilan ko muna ang sarili kong tingnan yon. 5:00 pasado na rin kasi. Kaya kailangan na naming umuwi kina Mang Arman bago pa kami abuti ng dilim sa daan. Subalit dahil sa pagmamadali, ay hindi na namin namalayang kalahating oras na pala kaming pabalik-balik sa dinaraanan namin. Mia, ako lang ba o talagang kanina pa tayo nagpapabalik-balik dito? Mukhang kanina pa nga eh. Tingnan niyo ah. Ito yung iniwan po pala tandaan kahit nung mapansin kong naliligaw tayo. Hindi nga ako nagkamali. Magbaliktad tayo ng damit. Tama, subukan natin yun. Baka sakaling makaalis tayo dito. Ngunit hindi pa man namin nahuhubad ang mga damit namin, ay may narinig naman kaming mga kaluskos mula sa kung saan. Inilibot namin ang paningin namin para hanapin kung saan banda yun ang gagaling. At nang makita nga namin, ay sinipat naming maigi kung anong meron doon. Ano, nakikita niyo ba? Hindi eh. Padilim na kasi at saka hindi naman siya lumalabas mula sa likod ng mga mayayabong na talahib. Mga sis, mukhang
Mukhang kailangan na nating maghanda. Hindi na maganda ang kutob ka rito eh. Ha? Bakit? May aswak sa paligid. Umiinit yung babalang dala ko. Binigyan ako ni Tatang Teban ng isang supot ng asin na inorasyonan niya. Ang sabi niya magagamit daw natin to. Diyos ko, buti na lang. Ikaso wala tayong panlaban. Shinaya, yung bulsa mo. May kung anong nagliliwanag sa bulsa mo. Mukhang yan yung binigay ni Tatang Teban sa kanya. Baka isa yung agimat o anting-anting. Nang kunin ko sa bulsa ko, ang bagay na nababalot sa itim na tela ay nagliliwanag nga ito. At yung liwanag niya ay parang manilaw-nilaw. Mas lalo pang lumabas ang liwanag niya nang mailabas ko na ito mula sa pagkakabalot. At tumambad nga sa harapan namin ang isang bilog na bagay na gawa sa metal at may taling kulay itim. Siguro, kasinlaki yon ng isang 10 peso coin. Mukha nang agimat yan. Pero ayon sa pagkakaalam ko, gagana lang to kapag naramdaman niyang mabuti yung puso ng taong may hawak nito. Siguro naman gagana yan kay Senya. Umilaw kasi siya eh. Para bang ipinapaalam niya kay Senya na kakampi siya nito? Kung ganun, wala naman sigurong mawawala kung susubukan ko, di ba? At pagkasuot ko ng anting na yon, ay saka palang lumabas mula sa talahiban ang isang malaking nilalang. Sa tulong ng kokonting liwanag ng takip silim, ay nakita ko ang itsura ng nilalang. Bagaman medyo madilim na, hindi ko pa rin makakalimutan kung paano tumitig sa amin ang nilalang habang bahagyang humahaba ang kanyang dila. Mapayat ang kanyang pangangatawan, pero mahahaba ang kanyang mga bias. Grabe ang amoy niyan. Nakakasulasok. Parang amoy ng mga nabubulok na laman. Grabe! Parang bumabalik tayo si Kimura ako sa amoy niya. Ako nga rin eh. Nakakasuka. Parang... Pero kailangan nating tiisin. Kailangan natin makauwi kina Mang Arman. Kailangan ko rin makauwi sa mga kapatid ko. Ako na lang ang meron sila. Tama ka. Kailangan nating lumaban. Hoy Aswang! Bakit mo ako sinusundan ha? Baka naman kung bakit kami naliligaw no? Ngunit imbes na sumagot, ay mahina lang itong umangil habang marahang lumalapit sa amin. Napaatras naman kaming tatlo kahit pa may mga pangontra kami. Nang mga oras na yon, ay dinagundong ng takot ang aking dibdib at sobrang lakas ng tibok nito. Noon lang kasi ako nakaengkwentro ng ganoong klase ng nilalang sa tanang buhay ko. Wala na tayong choice kundi ang lumaban dahil siguradong hindi niya tayo hayaang makaalis dito. Hoy, Aswang! Ano ba talagang kailangan mo sa amin ah? Sa kanila wala, pero sa'yo meron. Pero dahil magkakasama kayong tatlo, tiba-tiba ako nito. Nagsasalita siya. At saka, parang pamilyar yung boses niya. Kailangan mong mamatay, Senya. Kailangan pagdusahan ng ama mo ang nangyari sa asawa ko. Pinatay niya ang asawa ko. At kapag buhay ang kinuha, buhay din ang kapalit. Anong ibig mong sabihin, Aswang ah? Bakit? Hindi ba siya nagpakilala sa'yo? Paano nga pala siya makapagpakilala kung hindi niya na kaya magsalita? Ang tatay ko? Kilala mo ang tatay ko? Nasaan siya? Saka paano mo siya nakilala, ha? Hindi kaya, Senya, hindi kaya si Mang Ikoy ang tatay mo? Ano? Huwag kayong maniwala sa kanya. Niloloko niya lang kayo. Tuso ang mga aswang. At lahat gagawin nila para magtagumpay sa mga plano nila. Hindi ko naman kayo pinipilit na maniwala. Nasa sa'yo na yun, Senya. Kung gusto mo pa siyang kilalanin o hindi na. Sayang nga lang at hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong makita siya ulit dahil dito ka na mamamatay. Hindi ako nakapaghanda nang bigla niya kaming sugurin. Mabilis siyang nakarating sa harapan ko
At wala akong ibang nagawa kundi ang iharang ang mga kamay ko nang umamba siyang kakalmutin ako. Maging ang mga kaibigan ko ay tumilapon nang ubod lakas niya silang hinawi palayo sa akin. Rinig ko ang mga nasasaktang daing ng mga kaibigan ko. Pero ano nga bang laban namin sa isang malakas na aswang? Walang yakang aswang ka. Ang sakit ng balakang ko. Etong sa'yo. Ano to? Asin, walang yakang bakla ka. Ang lakas sa loob mong sabuhin ang walang asin. Tumabi ka dyan, aswang! Mang Arman, dumating kayo! Nandito rin si Mang Ikoy! Napatingin ako sa gawi kung saan nakatingin noon si Colleen. At doon nga ay nakita ko si Mang Ikoy. Maikli na ang balbas niya sa mukha at nagupitan na rin ang kanyang buhok. Dahil doon ay mas namukhaan ko pa siya. Kagyat na umalpas ang mga luha mula sa aking mga mata nang masiguro kong siya nga si tatay. Tay? Dumating nga kayo. Akala ko pa naman magiging konsumo ko na ang katawan ng mga kabataan ito. Ano pa ba ang pakay mo sa kanila, ha? Hindi pa ba sapat sa'yo ang ginawa mo kay Ikoy? Bakit pati anak niya? Kailangan mo pang kantiin? Dahil may kasalanan ng anak niya sa kapatid ng asawa ko. Kapatid ng asawa mo? Anong ibig mong sabihin? Noong unang beses kayo pumunta rito para magpagamot kay Tatang Teban, hindi ako tumutol dahil hindi ko alam na ang hipag ko pala may gawanan sa'yo. Pero nang bumalik sa kanya ang kulang, doon ko rin akong pinamagsang tumatrabaho sa'yo. Ibig sabihin, si Tita Lani? Tama ang iniisip mo, Iya. Sila niya ang hipag ko. At alam mo ba kung bakit kanya binamaltrato? Para gagyan ang ama mo sa pagpatay niya sa asawa ko na kapatid ni Lani. At oo, naging magkakutsaba kami sa pagbababagsak sa ama mong manunugis. At hindi namin siya pinatay para makita niya kung paano ka namin pahirapan. Sa pamamagitan mo, masasaktan din namin ang damdamin niya. Kailangan niyang maramdaman ang sakit na idinulot niya sa amin ng kitnin niya ang buhay ng kapatid ko. At ikaw, ha? Ikaw ang magbabayad sa buhay na kinuha ng ama mo! Pero nabayaran na yun ang buhay ng ina niya. Bakit kailangan pati siya? Dahil buntis ang asawa ko ng pasalin siya ni Ikoy. At dahil dalawang buhay ang nawala, dalawang buhay rin ang kailangang pagbayaran. Hindi maproseso ng utak ko ang mga nalaman ko ng gabing yon. Walang kahit na anong poste ng ilaw sa lugar at tanging ang maliwanag na sinag ng buwan lamang ang nagsisilbi naming tanglaw. Hanggang sa hindi ko napansing, susugod na pala sa akin ang aswang. Hindi kaagad ako nakagalaw. Ngunit mabilis naman akong dinaluhan ni na tatay at Mang Arman. Nakipagbuno ang dalawa sa aswang. Hanggang sa ilang sandali pa, ay may mga nilalang ding sumulpot mula sa dilim. Diyos ko, yung mukha niya, magaring katulad nung nangyari sa mukha ni Sinya nung nakaraan. Oo, pero mas malala yung sa kanya. Colleen, sa likod mo! Yuko! Sinugod din ng mga aswang ang mga kaibigan ko. At nang akmang susunggaban na sana si Colleen, ay kaagad ito nasabuyan ni Nazel ng benditadong asin. Nakipagbuno rin sila sa mga aswang, habang ako naman ay tila lumilipad pa rin ang utak. Para bang hindi ko na malaman kung ano ba ang dapat kong gawin. Hanggang sa hindi ko na malayang, may isa palang nilalang na nakalapit sa akin. At kaagad ako nitong nakalmot sa braso. Bumaon ang matutulis niyang mga kuko sa balat ko. At dun lang ako tila nagising at nabalik sa realidad. Napti! Sedya, Iha, huwag ka tumunga-alag dyan. Labanan mo sila. Gamitin mo ang anting na pinagay ko sa'yo. Ito ang buntot pagi.
Itali mo sa hawakan niya ng anting para mas maging mabisa ang epekto sa mga aswang na balbal. Opo, Tatang! Tama na tong pagwawalang hiya nila sa amin, magkama! Ilang taon nang nawala sa amin dahil sa gagawin nila. Kaya panahon na para tapusin ang kasamaan nila! Ah! Itinali ko nga sa hawakan ng buntot pagi ang anting at nang subukan ko yung ihampas sa kalaban ay nagwala ito. Hindi naman siya naabot talaga ng buntot pagi, pero ang epekto nun sa kanya ay sobrang lakas. Kita ko ang pagsirit ng dugo sa bahaging natamaan ng puwersa ng sandata ko na para bang matalim na bagay ang sumugat doon. Nangisay ang aswang at naglupasay sa lupa hanggang sa umusok ito at unti-unting nalusaw. Tumulong din si Tatang Teban sa pagpaslang sa iba pang mga balbal. Mag-iingat ka sa inyo. Nagbabagoan nyo na sila ni. Otis! Kailan ba mauubos tong mga hinayubak na to, ha? Buisit! Kunin, Diyos ko. Yung kalamnan mo nagdudugo. Mga hayop kayo! Lubayan niyo ang kaibigan ko! Kasabay ng pagsigaw ko ay ang ubod lakas kong paghampas ng buntot pagi sa hangin. Humiyaw ang mga aswang na naapektuhan ng puwersa nito. At katulad sa nauna kong natamaan, ganun din ang nangyari sa kanila. Lahat kami ay sugatan na, pero walang nais sumuko. Kaya naman, mas pinag-igihan ko pa ang pakikipaglaban hanggang sa magkaharap kaming dalawa ni Tita Lani. Kamusta ka na? Ano, masaya ka na bang sa wakas ay nagkita kayo ulit ng ama mo? Walang hiya ka, Tita Lani! Alam mo na pala nasa si tatay. Pero hindi mo sinabi sa akin. At ngayon, alam ko na kung anong pakay mo kung bakit mo pinakasalan si tatay. Magbabayad ka! Kayong dalawa ng bayaw mo! Pagbabayarin ko kayo sa ginawa niyo sa nanay ko! Para namang may magagawa pa yung paghihiganti mo. Kahit anong gawin mo, hindi na babalik ang buhay ng nanay mo. At alam mo ba, napakasarap ng naaagnas niyang laman na. Ano? Kinain mo ang bangkay niya? Dahil doon, ay tuluyan nang naputol ang pisi ng pasensya ko at wala na akong ibang maramdaman kundi nag-uumapaw na galit para sa mga halimaw na sumira sa pamilya ko. Wala nang ibang nasa isip ko noon kundi ang pagbayarin ang mga hinayupak sa mga kasalanan nila sa amin. Hindi ko kayo mapapatawad! Kahayupang ginawa niyo sa pamilya ko! Kaya ngayon, tanggapin niyo ang galit ko, mga hinayupak kayo! Etong sa inyo! Ano nangyayari? Bakit? Ang kalamnan ko! Ang laki ng hiwa sa kalamnan ko! Ang braso at binti ko. Bagay lang sa inyo yan. Dahil wala kayong kasigsama. Magsama-sama kayo sa impyerno. Eto pa, tanggapin nyo! Ngayon, tapos na ang pagpapahirap nyo kay Parang Ikoy. Parang Ikoy, tapusin mo na. Kailangan mo na makawala sa sumpa ng kulom ng babaeng yan. Wag Rico! Wag mo gawin sa akin ito! Kahit anong gawin mo, Lani, hindi ka niya papakinggan. Patawad, Lani. Pati ikaw na ilagay ko sa pangalan dahil sa kagustuhan ko magiganti. Mamaalam na kayo sa mundong to dahil panahon na para bumalik kayo sa impyernong pinanggalingan nyo. Gamit ang isang tabak ay tinagpas ni tatay ang leeg ng dalawa. Nagitla pa ako nang magbago ang anyo ng lalaking balbal at naging si Kapitan Ruben yun. Maging ang mga kaibigan ko noon ay nagulat din dahil sa nakita. Ngunit katulad ko ay galit din sila. Lalo na si Nazel.
Sa wakas, tapos na. Siya nga pala, ngayon tapos lang lahat at namatay na ang mga aswang. Siguro pwede na tayong umuwi kina Mang Arman. Ang nanay mo ba? Hindi niya yung totoong katawan. Pinadaan namin yun ni paring Ikoy sa bintana at naging katawan ng saging ang bangkay. Ibig sabihin hindi yung si nanay? Kung gano'n, nasa na kaya si nanay? Isa lang ibig sabihin nun, iho. Buhay pa ang nanay mo. Dahil sa balitang yon, ay hinanap ng kaibigan ko ang nanay niya sa iba pang mga naging evacuation center noong kasagsagan ng bagyo. At hindi nga nagtagal, ay nahanap niya rin ito sa isang public hospital sa bayan. Nahagip umano ito ng natumbang puno, kaya ilang araw din itong comatose. Ngunit paglipas ng halos isang buwan, ay nagising na rin ito sa wakas.